Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iyaiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo lamang po maririnig sa programang Abi, Aligwas Pangasinan Ilocano. Siyempre makakasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control, walang iba kundi ang aking co-pilot ngayong araw, si Sound Engineer Nixon Dacal. Good afternoon, masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 25, 2025.
Ayan. Medyo nagkakaroon lang ng technical problem, ano? Dahil nawawala-wala yung aking pandinig. Anyways, mga kapaborito, I am sure you're looking forward to another weekend, ano? Dahil Biyernes, mga kapaborito. Pero pinapaalalahanan po namin kayo, no, na lagi pong uminom ng tubig, no, dahil po sa init ng panahon na nararanasan po ngayon. Bagamat nasa danger level ang naranasang heat index po sa Dagupan City, kaninang bandang alas 2 ng hapon, nakapagtala po ang Pag-asa ng 43 degrees Celsius na heat index dito po sa Dagupan City. Buti hindi naabot yung forecasted 45 degrees Celsius, ano? Kasi may forecast po na abuti ng 45 degrees. Pero syempre mga kapaborito, lalo na sa mga taga Dagupan City, lagi po tayong mag-prepare, no? Dahil halos taon-taon na nangunguna, no, sa ranking ang lalawigan ng Pangasinan, particularly dito sa Dagupan City, pagdating po sa may pinakamataas na heat index, no? At ayon pa sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy pa raw po itong nararanasang mainit na panahon ngayong dry season o yung summer season. At syempre marami sa ating mga kapaborito ang madalas po ngayon sa mga beach, sa mga resorts, no? Lalo pag ganitong weekends, ay inaabisuhan namin kayo na magpahid kayo ng sunblock, no? At iwasan muna siguro yung mga oras na alas 10 hanggang alas 5 ng hapon, ano? Maligo na lamang po kayo kapag mga bandang umaga. Mas magandang maligo sa beach, no? Bandang 6 o'clock. Mataas na rin po ang haring araw, ano? Sa mga bandang alas 6 po ng umaga. At syempre, mararanasan po ninyo yung malamig na tubig. At bago kayo lumayo sa Pangasinan, mga kapaborito, napakarami pong nagagandahang beach dito sa Pangasinan, no? Dito muna kayo. At syempre bago kayo lumayo, di ba? I-patronize po natin yung ating mga nagagandahang beach dito. At syempre pinagmamalaki rin natin, ano, ang Bunuan, no? Bunuan Blue Beach. Dahil hindi man ito isang white sand beach, talaga namang kaaya-aya syempre, no, ang ugali ng mga Dagupenyo, di ba? At lahat kayo diyan, maaasikaso po kayong mabuti. At syempre hiling ko lang noon na sana ibaba rin nila yung singil po nila. Ay, konting tawad pa doon sa renta ng mga cottages diyan, di ba? Ang sinasabi syempre po ng ating mga kapaborito na shed owners po dyan at operators, ngayong summer, dyan lang naman po sila nakakabawi sa kanilang kita, no? Tama naman. Pero syempre isipin din po natin, no, lalo na yung mga lokal na turista, no, na nanggagaling pa sa ibang bayan tulad ng Tarlac, no, at Nueva Ecija. Bigyan natin ng konting discount, ano? At syempre matikman man nila yung masarap na dagupan bangus, no? Marami pong cottages po dyan sa may Bunuan, no, na nag-o-offer ng napakasarap na mga nilutong dagupenyo, no? Kagaya ng sinigang na bangus. Dahil gustong-gusto ko yan dyan. Tuwing pupunta kami dyan, yan ang isa sa mga ino-order natin, no? Yung sinigang na bangus. At syempre yung mga bata, mga kapaborito, alalayan po natin yung mga chikiting, no? Dahil usong-uso na naman pag ganitong summer. Yung pong tinatawag nating bungang araw. No, dahil mahapdi po sa balat ng bata yan. Yung prickly heat. At syempre, paano ba natin iiwasan yung mga yan? Numero 1, yung exposure sa sunlight, no? At iwasan din yung labis na pagpapawis. No? Kaya yung mga bata, no, pag mga ganitong mainit ang panahon, pagsabihan nyo po muna, no, na stay indoors, wag muna mag-basketball o maglaro sa labas, no?
Dahil yung exposure sa araw magkokos po yan ng prickly heat o yung bungang araw. At syempre lagi po nating lagyan ng tawag doon yung mga towel para ma-absorb po. Yung iba naman dyaryo. Pero syempre wag niyo naman patutuyuin yung dyaryo sa likod ng bata para hindi rin magkasakit. Meron yang isang yung mga magulang, 'di ba? Maglalagay nga ng face towel sa dyaryo pero hanggang sa matuyo na yung dyaryo. Ganun din po 'yon, Doon din matutuyo 'yan. Kaya maya-maya ay inuubo na yung mga bata, kahit pa naglagay kayo ng towel o yung pamunas ng pag-absorb ng pawis ng bata. Yung iba naman gumagamit ng gawga o kaya cornstarch powder para maging presko yung balat ng mga bata. At syempre yung pagiging malinis sa katawan para maiwasan po kung ano-ano pang mga problema sa balat. At syempre yung skin odor, isa yan sa mga common na naaamoy natin pag ganitong summer, mga BO. Syempre ang bakterya, mga kapaborito, pag hindi tayo madalas maligo pag ganito mainit at pawis tayo ng pawis, nag-accumulate ang bakterya po sa mga singit-singit, mga kilikili, mga ganyan. Tapos sasakay kayo ng jeep, mag-aabot kayo ng pamasahe. Naku, balang, di ba? Siyempre importante, gumamit tayo ng deodorant, para hindi naman magkaroon ng hindi naman maparusahan yung mga katabi nyo sa jeep. Kahit alam nyo naman hindi naman pwedeng sabihin na maarte yung tao, di ba? Pero syempre kailangan po panatilihin natin yung kalinisan sa katawan. Alam nyo, maraming benepisyo ang pagiging malinis sa katawan, at maraming sakit ang pwede nyo pong maiwasan sa pagiging malinis sa katawan. Isa na dyan, yung ketong o leprosy. Naku, kapag tayo ay hindi mapalinis sa katawan, mataas yung risk na kayo ay pwede magkaroon ng leprosy o ketong. Diba? Mahirap po yan. At syempre, kung wag nyo nang hintayin, maaamoy nyo pa yung sarili ninyo. At iwasan po magpawis at magbihis na lamang po kaagad o kaya maligo. Para po maiwasan po natin yung mga hindi kaaya-ayang amoy. Diba? Kaya marami yan ngayon. At syempre iwasan natin magsuot ng mga dark colored na damit, yung mga black t-shirt, yan. Yung mga black shirt kasi ay nag-absorb ng heat. Meron pong research study na nagpo-prove yung kulay ng damit ay nagiging sanhi po ng source ng heat sa katawan. At kung kayo po ay mas darker ang kulay ng damit, mas matindi naman yung heat na na-absorb nito. So better na magsuot po kayo ng mga light colored na mga damit o t-shirt. Mas maganda kung kulay puti. At syempre yung materyales po ng damit mas maganda kung presko, kung tulad ng cotton, o kung gusto ninyo kung mahal naman yung mga yan, wag na lang kayong lumabas para iwas sa labada, marami din sa atin, syempre napapansin natin, lalo mga Pilipino hindi nagsusuot ng pang-itaas, akala sa blabat, lalo noon yan ang putang suagaw, diba? Pero syempre, pag sa bahay-bahay, siguro sa loob okay lang yan, pero pag sa labas ng bahay, nagiging accustomed na tayo mga Pinoy na parang casual lang na hindi nakasuot ng pang-itaas na damit ang mga lalaki. Pero kailangan pa rin na magsuot po ng pang-itaas na t-shirt ang ating mga kalalakihan pag nasa labas po sila. Diba? Para kaya-aya naman. At syempre may mga bata po sa paligid. Diba? Mas maganda kung magsuot tayo. Hindi pwede yung nakakaugalian na rin po ng mga Pilipino yung ganyan. Siyempre, let us retain yung pong decency sa katawan ng Pilipino, di ba? Tayo'y mga Pinoy. Decente po tayo, di ba? At siyempre mga kapaborito, eto lumabas na yung highest computed 5-day heat index mula po sa Pag-asa as of April 25. Tingnan nga natin kung napabilang ang
ilang bayan sa Pangasinan. Dito po sa may pinakamataas na heat index. So far, numero 1 din, April 21. So sa Dagupan City, ang pinakamainit dito po sa Region 1 na nagkaroon ng 43 degrees Celsius. Nakikita ko sa Central Luzon, particularly sa Science City of Muñoz, dyan po sa may Nueva Ecija, ay nakapagtala po sila as of 5 p.m. ng 45 degrees Celsius na heat index. Mainit. Bakit kaya? Ba't kaya sobrang init sa Science City of Muñoz? Diyan po yan sa may Region 3, Central Luzon. Ang Olongapo City ay may 43 degrees Celsius din. Ang Isabela sa may Region 2, Cagayan Valley ay nakapagtala rin ng 43 degrees as of 5 p.m. ngayong araw, April 25, mga kapaborito. Ang pinakamainit sa buong bansa ay mukhang nagtala, saan ba? Mukhang pinakamainit ng 44 degrees Celsius, Napakaraming bayan. May 45, yun nga, sa Nueva Ecija. At maraming bayan at lungsod ang nakapagtala ng 44 degrees Celsius o yung pong heat index na nasa danger level, tulad po dyan sa may Tanawan, Batangas na may 44 degrees Celsius. Sa may Coron, Palawan, ay 44 degrees Celsius din, at sa may Oriental, Mindoro, 44 degrees Celsius. So dito rin sa may Iloilo, sa may Iloilo City, 44 degrees Celsius din. So maraming bayan at lungsod sa buong Pilipinas ang nakaranas po ng napakainit na panahon. Yung nararanasan o nararamdamang init ng panahon. At syempre ito yung despite na mayroon tayong intertropical convergence zone, na mayroon pong namataan ng Pag-asa dyan po sa may Mindanao area. At nagpalabas din ang Pag-asa ng kanilang tropical cyclone threat potential. At sinasabi po ng Pag-asa na posibleng magkaroon ng mabubuong tropical cyclone-like vortex sa may timog silangang bahagi po ng Philippine Area of Responsibility dyan po sa may Pacific Ocean. At ito raw po ay posibleng kumilos at tumungo sa silangan ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon. So ayan yung pwedeng mga mangyari dito po sa may southern at eastern portion ng ating bansa. Kaya dun sa mga magbabakasyon sa Mindanao, always check yung pong weather monitoring ng Pag-asa para po makaiwas tayo sa mga bagyo. Summer na summer, pero may potential threat ng bagyo. At kung kayo naman po ay nasa Pangasinan pa rin, mga kapaborito, o kaya ay mahilig kayo sa mga lamang dagat, particularly itong shellfish, Noong April 15 po ay nagpalabas naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng kanila pong Shellfish Bulletin number 10. At inaabangan po natin kung ililift na po ito, Ito ay tungkol po sa ipinalabas ng BFAR ng Shellfish Bulletin, na nagpapaalala sa publiko na huwag pong umani o mag-harvest at kumain ng mga shellfish at asetis o yung alamang na nagagather po dyan po sa coastal waters ng Bulinaw at Anda, Pangasinan. Dahil po positibo pa rin ang tubig dyan po sa Bulinaw at Anda sa paralytic shellfish toxin, PST, o yung red tide toxin. So meron pa rin pong red tide, kaya hindi pa rin po inaalis ng BFAR itong shellfish bulletin nila. Kaya ang iniisip po natin ay nakataas pa rin po ang shellfish bulletin at ang red tide toxin dyan po sa Bulinaw at Anda. Pero samantala yung pong mga lamang dagat, mga shellfish naman po na nakukuha naman sa coastal waters ng Infanta, Alaminos City,
Sual, Bani, Pangasinan, at sa mga bayan po ng Rosario at Santo Tomas diyan po sa La Union ay free, no? Free pa rin yan sa toxic red tides at safe po yan for human consumption. Pero paalala lamang po, no, lahat po ng pagkain na i-prepare po natin ay dapat po malinis, nahugasang mabuti at siguraduhing naluto, no, ng mabuti para po maiwasan po natin ang anumang sakit o food poisoning, no? At syempre kapag kumakain po tayo ng mga hilaw na pagkain, lalo na ito mga nanggagaling sa dagat, ano, hindi po natin yan malinisan maigi. Yung mga shellfish na hindi apektado ng red tide, pwede po yung merong mga parasite, no, at mga germs. Kaya maigi pa rin po na lutuing mabuti, no, bago natin i-consume o kainin yung mga lamang dagat na yan, okay? Yung iba naman po, no, gaya ng sa Japanese, ano, mga restaurants po nila, well prepared po yung mga yon. May sinusunod po silang mga degrees ng temperature para ma-preserve yung pong freshness ng kanilang pong mga sinaserve, no, Japanese cuisines. At syempre kung kaya ng sikmura po ninyo yung mga Japanese cuisines, no, na mga hindi cooked, pwede kayo dyan. Hindi ako sanay hindi ako pwedeng kumain ng Japanese food, no, na hindi cooked. At syempre binabati rin po natin yung ating mga kapaborito dyan po sa bayan ng Bugalyon. Magandang hapon, no, sa atin pong ina, no, ina ng bayan ng Bugalyon. Walang iba kundi si Bugalyon Mayor Priscilla Meli I. Espino. Magandang hapon, ma'am. Syempre, no, ang nating napakasipag, no, at napakagandang ina ng Bugalyon, diba? At syempre, no, hi din, no? Binabati rin po natin ang ating comebacking mayor dyan po sa bayan ng Bugalyon. Si former mayor, no, Mayor Jumel Anthony Espino. Good afternoon, sir. Siyempre sa murang edad ni batang-bata pa si Mayor Jumel nung naging mayor ng bayan ng Bugalyon. Pero nakita nyo naman po yung mga innovations, no, na inintroduce po ni Mayor Jumel dyan po sa bayan ng Bugalyon, no, innovations na makakatulong po para magbigay ng oportunidad, no, at tulong sa mga kababayan po dyan sa Bugalyon na hindi po nakatapos sa pag-aaral pero nais makatulong sa pamilya at magpatuloy, no, sa pagkakaroon ng mga skills, mga technical and vocational skills. Nagtayo po si Mayor Jumel noon nung siya po ang alkalde ng Bugalyon ng isang e-training center, no, para po magbigay ng maayos, wasto, tamang kaalaman, no, tungkol po sa mga technical skills, technical and vocational skills, no. Meron po sila diyang offering din, no, para doon sa mga technicians sa pag-aayos ng computers. No, at syempre may mga electrical wirings, yung mga basic handyman skills. At yan po syempre assisted ng TESDA. Dahil po dyan, marami pong kababayan dyan sa Bugalyon ang nabigyan po, no, ng wastong sandata, no, o tools, ika nga, para syempre makalaban ng patas sa buhay. Alam nyo, mahirap kasi lumalaban tayo ng lumalaban sa buhay, pero kulang po tayo ng sandata o bala, di ba? Kaya kailangan din syempre kahit tayo po ay lumalaban sa buhay, maganda rin po na sapat po yung ating kaalaman, o sapat yung ating kahusayan, o sa mga learnings na ito, mga technical vocational courses, no, na pwede po mapakinabangan. Alam nyo, malakas po kasi, no, yung pong mga technical vocational courses. Isang dyan yung pagwe-welding, no? At ito in demand talaga sa Japan, no? Isa yan sa mga in demand na trabaho, no? At syempre napakarami pong pagbabago ang naranasan po dyan sa bayan ng Bugalyon, no? Mga pagbabagong proyekto, programa na nakatuon po sa pagbibigay, no, ng maayos na hanap buhay, no, para sa isang mas maliwanag na buhay ng mga taga-Bugalyon. At nakita nyo naman po kung gaano kalinis ang kanilang plaza. That would reflect syempre yung maayos, malinis na pamamalakad po ng mga Espino dyan po sa bayan ng Bugalyon. And inumpisahan syempre, no, ni Mayor Jumel Anthony yung poong pagkuha
no, pagkapanalo ng Seal of Good Local Governance diyan po sa bayan ng Bugalyon. At during his term, no, at natapos nila ang 2 terms, no, diyan po sa bayan ng Bugalyon, nakuha po nila, nasungkit nila yung Seal of Good Local Governance. Yan po ang mother of all awards na ibinibigay po ng Department of Interior and Local Government. No, bilang pagkilala sa mga programa, proyekto ng LGU, para po maibigay po yung mga social, health at iba pang serbisyo sa taong bayan. Alam nyo, yung validation po niya ng DILG ay hindi basta-basta at hindi biro. No? Talagang tinatanong po ng mga validators mula sa iba't ibang lalawigan kung tinatanong po nila yung taong bayan mismo, no? Kung nararanasan at nararamdaman ba nila yung mga programa at proyekto ng isang LGU. At syempre, Hall of Famer na halos itong bayan ng Bugalyon dahil hanggang kay Mayora Meli Espino, nakukuha po nila, no, yung itong SGLG. At maraming bayan din ang nakakita ng magandang potential, no, dahil maganda po yung incentives o awards kapag kayo po ay nabibigyan ng SGLG award. Ano, dahil ang DILG ay pinagpipili kayo ng package kung anong serbisyo ang gusto po ninyong matanggap na award, di ba? Yung iba po ay yung patient transport vehicle. Yan, isa sa mga mapapakinabangan ng taong bayan muli yan. At syempre, sana ay wag makalimutan si Mayor Jumel Anthony Espino at makabalik dyan sa bayan ng Bugalyon. Diba? Para magkaroon po ng tuloy-tuloy na serbisyong Tatak Espino dyan po sa Bugalyon. At magtuloy-tuloy, no, yung pong young innovations, no, mula po sa Tatak Espino, serbisyong Tatak Espino ni Mayor Jumel Anthony Espino, di ba? Magandang hapon po, ha, yung ating mga kaibigan dyan, Jose family at Orduña family sa bayan ng Bugalyon. Hello. Oras natin, 5:31 na ng hapon. Magpapaalam muna po tayo sandali, ha, para po magbigay daan po sa ating mga hanap buhay. Babalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat ng nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na. Kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chico Samson, ngayon, Chico Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaksahan sa buong bayan ng Dagupan. Hangarin tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chico Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga Dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito Samson na iboto. Iboto nating mga Dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA.
At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito pa rin po ang programang API, Aligwas Pangasinan, Ilocano. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Biyernes. 362 lugar isinailalim sa election areas of concern. Department of Agriculture nasaktan sa hirip ni VP Sara na panghayop ang 20 pesos per kilong bigas. Dole naglabas ng panuntunan sa tamang pasahod sa Labor Day, May 1. PBBM at First Lady Liza Marcos biyaheng Vatican mamayang gabi para dumalo sa libing ni Pope Francis. Defending champion Boston Celtics, hawak na ang 2-0 lead laban sa Orlando Magic. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Nasa 362 lugar sa bansa ang isinailalim sa election areas of concern ayon po sa pinakabagong datos ng Philippine National Police o PNP.
Sa isinagawang press briefing sa Department of Interior and Local Government nitong Biyernes, sinabi po ni PNP Public Information Office Head Police Colonel Randolph Tuanyo na ang mga nasabing lugar ang pagtutuunan nila ng pansin dahil sa iba't ibang kadahilanan na posibleng makaapekto sa eleksyon. Samantala, sinabi ni Tuanyo na sa naturang mga lugar, 34 ang pasok sa red category. Kung ikukumpara naman sa nakalipas na eleksyon, mas mababa ang bilang ng areas of concern sa ngayon. Noon kasing May 2022 elections ay nakapagtala sila ng 844 areas of concern at noong May 2019 naman ay 941 ang areas of concern. Sa iba pang balita, nadismaya si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga naging patutsada ni Vice President Sara Duterte kung saan kinwestiyon nito ang kalidad ng mga bigas na naipoproduce ng National Food Authority na balak umanong ibenta sa presyong 20 pesos kada kilo. Ani Secretary Laurel, nasaktan ang kanilang buong departamento dahil sa mga pahayag ng Vice Presidente na hindi para sa pangkonsumo ng isang tao ang kalidad ng bigas na meron ang DA at para sa hayop umano ang mga ito. Binigyang diin ng kalihim ang dedikasyon na meron ng kanilang departamento para lamang masiguro na ang kalidad ng mga bigas na kanilang ibebenta sa publiko ay palaging bago at handa pang konsumo. Sa kabila ng mga naging pahayag ng pangalawang Pangulo, tiniyak ng kalihim na mananatili silang committed sa pag-deliver ng mga kalidad na bigas para sa mga mamamayang Pilipino at sila na mismo ang magtitiyak na mga bigas ay ligtas para sa human consumption. Samantala, panawagan naman ni Chu Laurel kay VP Sara, isang tabi sana nito ang mga political differences at sa halip ay makiisa sa programa ng kanilang departamento para sa maayos na pagreresolba ng mga araw-araw na problema kinakaharap ng mga ordinaryong mamamayan. Sa iba pa mga balita, naglabas na ang DOLE ng panuntunan para sa tamang pasahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Labor Day, May 1, na idineklara bilang regular holiday. Sa inisyong Labor Advisory No. 5 Series of 2025, binigyang diin ng DOLE na kwalipikado makatanggap ng double pay ang mga empleyado magtatrabaho sa regular holiday para sa unang 8 oras. Para naman sa overtime o lagpas sa 8 oras na trabaho, dapat makatanggap ang mga empleyado ng karagdagang 30% ng kanilang orasang sahod. Ang mga hindi naman papasok sa May 1 ay kwalipikado pa rin makatanggap ng 100% ng kanilang arawang sahod basta't pumasok o naka-leave with pay sa araw bago ang holiday. Nilinaw naman ng DOLE na kapag ang araw bago ang May 1 ay nataong rest day o non-working day, dapat na makatanggap pa rin ang empleyado ng holiday pay basta't sila ay pumasok o naka-paid leave sa huling working day bago ang holiday. Pinaalala din ng DOLE na ang mga empleyado na nataong rest day sa May 1 at pumasok pa rin sa trabaho ay kwalipikado makatanggap ng karagdagang 30% ng kanilang basic wage para sa unang 8 oras at karagdagang 30% ng kanilang orasang sahod para sa overtime work. Samantala, biyaheng Vatican na mamayang gabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos para dumalo sa libing ni Pope Francis sa Sabado. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer USEC Attorney Claire Castro. Sinabi ni Attorney Castro walang magiging pre-departure honor sa pag-alis ng Pangulo mamayang gabi. Hindi rin masabi ni Attorney Castro kung sino-sino mga opisyal ang makakasama ng Pangulo sa kanyang biyahe. Hindi rin batid ni Castro kung sino ang magiging caretaker ng bansa. Gayunpaman, ayon sa Palace official, iaanunsyo ito ng palasyo bago bumiyahe ang Pangulo mamayang gabi. Ayon kay Castro, wala pa siyang ideya kung kailan makakabalik ang bansa ang presidente at kung may iba pang aktibidad ito sa Europa. Si Pope Francis ay ililibing sa Basilica of St. Mary Major. Pero ayon sa update, may 30 cabinet member, pinangungunahan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang itinalagang caretakers. Kasama po ni ES
sina Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Sa atin namang balitang pampalakasan, hawak na ng defending champion na Boston Celtics ang 2-0 lead laban sa Orlando Magic. Nagawa ng Boston na talunin ang Magic sa Game 2 at iposte ang 9-point lead sa pagtatapos ng laban sa score na 109-100. Pinangunahan ni 2024 Finals MVP Jaylen Brown ang Boston at kumamada ng 36 points habang 20 points at 10 rebounds naman ang bag ng sentrong si Kristaps Porzingis. Naipanalo ng Boston ang naturang laban sa kanila o sa kabila ng hindi paglalaro ng two-way player na si Jason Tatum dahil sa minor wrist injury. Hindi umubra ang overtime performance ng Magic duo na sina Franz Wagner at Paolo Banchero na kapwa gumugol ng mahigit 40 points sa hard court. Nagbulsa si Banchero ng 32 points at 9 na rebounds habang 25 points naman ang ipinoste ni Wagner. Sa first half ng laban, nahirapan ng defending champion na makalayo sa Magic at tanging 3 points lamang ang naiposteng kalamangan pagpasok ng break. Nailayo na lamang ang Boston ang lamang pagpasok ng third quarter at pinaabot ito sa 10 puntos, 81-71. Pinilit ng Magic na bumangon sa huling quarter at labis na ibinabad dito sina Wagner at Banchero, ngunit kinapos pa rin ang comeback performance ng koponan. So overall shooting, lamang ang Magic matapos mapanatili ang 47% kumpara sa 45% lamang ng Boston's. Gayunpaman, nag-dominate ang defending champion ng 3-point area at free throw line habang pinwersang umagaw ng 46 rebounds sa kabuuan ng laban kumpara sa 34 rebounds na nagawa naman ng Magic. Gaganapin naman sa home court ng Orlando Magic ang susunod na 2 games sa naturang matchup. Sa ibang balita, balitang lokal, sa harap ng tumitinding krisis sa kalusugan ng kaisipan, muling umaangat bilang mahalagang tinig si Manay Gina de Venecia sa pamamagitan ng kanyang plataforma na Love, kung saan ang letrang O naman ay nangangahulugang overall mental health. Ayon kay Dr. Lourdes A. Carandang, o mas kilala bilang si Dr. Honey Carandang, sikat na child and family therapist at clinical psychologist sa nakalipas na 50 taon. Sabi niya, quote, "Nakita ko kung gaano ka-urgent ito. During these turbulent times of unprecedented rise of the incidence of mental health concerns like anxiety, depression, and even suicide, especially among our young people. It is very important and quite urgent that we pay attention to mental health and that we talk openly about it in public disclosure or discourse," unquote. Binigyang diin pa niya na now more than ever before, ito ang isa sa pinakaimportanteng issue na dapat nating pagtuunan ng pansin, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, unquote. Sa Pangasinan, kinumpirma ng Philippine Mental Health Association o yung PMHA, Pangasinan chapter, ang patuloy na pagtaas po ng mga konsultasyon kaugnay sa mental health. Ayon naman kay Michael Romero, Executive Manager ng PMHA Dagupan, parami ng parami ang mga kabataang edad 19 pataas na lumalapit para magpakonsulta. Karamihan sa mga kaso ay depresyon, anxiety at schizophrenia. Ngunit sa kabila nito, nananatiling sagabal ang stigma at kakulangan ng impormasyon dahil kung bakit marami ang nahihiyang humingi ng tulong o kaya'y dumidiretso muna sa mga tradisyonal na manggagamot. Isa rin sa mga pinakamabigat na suliranin ay ang pagdami ng mga kaso ng suicide na madalas nauugat sa kawalan ng maagang intervention at suporta mula po sa pamilya. Kasama sa mga nagpapalakas ng advokasiyang ito si Manay Gina na hindi lang nagsusulong ng mental health awareness kundi naging susi rin sa pagpapatayo ng gusali ng PMHA sa Dagupan noong panahong naging kongresista siya. Ang proyektong ito ay pinagpapatuloy ng kanyang anak naman po na si 4th District Congressman Christopher De Venecia. Ngayon naghahangad siya muling makabalik sa Kongreso, bitbit ni Manay Gina ang layuning palawakin pa ang mga programang magbibigay suporta hindi lang sa pisikal kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng kanyang mga kababayan. Ang plataforma niyang Love ay may malinaw na mensahe, hindi lang puso ang kailangang alagaan kundi pati po ang isipan. Importante yan ang mental health illness. So after ng COVID,
naging aware tayo sa mental health illnesses. No, so dapat yan ay nadidetect early at importante syempre po yung pong support, no, ng ating pong pamilya. Samantala, pagkatapos naman po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas rally sa Pampanga, mas pinaigting ni senatorial candidate Manny Pacquiao ang kanyang kampanya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng house-to-house outreach at rally events sa Naga City naman noong Miyerkules. Kasama ni Manny Pacquiao si dating Vice Presidente Leni Robredo na kasalukuyang tumatakbo naman na alkalde ng Naga. Sa kanilang joint campaign, ipinakilala at nagpahayag ng suporta si Robredo kay Pacquiao na nagsasabing siya ay mabait at mapagkakatiwalaan. We will always be behind Manny Pacquiao, sabi niya. Ang pagtutulungan ni Pacquiao at Robredo na parehong kilala sa kanilang grassroots engagement, integridad at serbisyong pampubliko ay nagpapakita, no, ng shared commitment sa community-focused governance. Pakinggan po natin yung pong pahayag ni former Vice President Leni Robredo. Siyempre, pistado na nitong maray. Makoyo! Pero ako po, personal na testigo kung gaano kamaray na tao ini. Dawa po ka nagkakandidato na akong presidente, magkalaban kami. Pero pagpapalagabangan pa ako. Senator, hindi ko alam kung naalala mo, nagkasabay tayo sa Cebu. Nagkasabay po kami sa Cebu. Nagkasabay po kami sa Cebu, nahiling niya, si sasakyan ko, sabi niya, di ka ba ngayon naka-bulletproof na ako? Sabi ko na Sabi ni Senator Pacquiao, papasubliun ka daw. Dapat kaya siguradong safe ka pirmi, papasubliun ka. Iyan po, nahilig na lindukan. Magkalaban na kami kaya. Magkalaban na kami. Sige pa ang tapang sa ko. Sabi ko, Sen, nagkalaban tayo for president, pero tulong ka pa din ang tulong sa akin. Araw ko siya kaya. Ayan po ang naging pahayag ni former Vice President Leni Robredo. O nga, no, kung matatandaan po ninyo mga kapaborito, magkalaban po sila sa presidential race noong 2022. At syempre, sawing palad naman silang dalawa. At bagamat ngayon naman ay sumusubok muli, no, sa pagkasenador si former Senator Manny Pacquiao. At hindi natin makakalimutan syempre yung mga ambag, no, ni People's Champ Manny Pacquiao. At syempre siya rin ang champion ng mga atleta at nagbigay po ng buhay sa ating mga atletang Pinoy. At marami po silang, siya po ang naging inspirasyon ng marami sa ating atleta para mag-pursue, no, ng magandang karera sa larangan po ng sports. At syempre, maganda pong na-endorse siya ni former Vice President Leni Robredo, no? Lalo dyan sa kanilang joint campaign sa Naga City, sa may Bicol po yan. Tumatakbo kasing alkalde, si dating pangalawang Pangulong Leni Robredo. Oy mga kapaborito yung mga nakikinig po sa atin, no, dahil weekend, no. Careful tayo sa pagmamaneho. Napakarami pong nadidisgrasya po ngayon. Siguro nahihilo sa daan, no. At baka kung kayo po ay nakararanas din po ng mga sintomas ng pagkahilo, tumabi muna po kayo at magpalamig po kayo, no, sa isang shaded area. O nga rin pala doon sa ating mga kababayan dyan po sa bayan ng Calasiao, dyan po ang Team Karamat Makanlalay sa may sitio Parungking sa may Barangay San Miguel. Siyempre, andyan po si Presumptive Mayor, no, sa darating na meeting de avance, si Presumptive Mayor Councilor Patrick Agustin Karamat, no, para po ilatag po ang plataforma ng Team Carmac, no, under his leadership. At siyempre, nandyan po ang mga
tumatakbong Vice Mayor at councilors no ng Team Carmack. At syempre, alam nyo, ito pong unity team ng Kalasyaw ay isa sa mga halimbawa no na talaga namang kayang-kaya pala no na maging unified na mga magkakatunggali sa politika no at magkaisa para sa isang layunin no na mapaganda, mapabuti ang buhay po no ng mga Kalasyawenyos. Importante po 'yan. Kasi alam nyo, pag divided po ang mga malalaking pamilya, mga political families, no, at hindi nagkakasundo, malaki rin po yung naiiwang puwang no, o yung space. At nagsasuffer po dyan yung po mga kababayan dyan sa bayan ng Kalasyaw. At under syempre ni Presumptive Mayor, dahil wala pong kalaban si Councilor Patrick Agustin Karamat, tayo po ay sila po ay natutuwa no, para maipupush po nila yung pong kanilang mga programa at proyekto at maging isang future city na rin ito pong bayan ng Kalasyaw no? Dahil first class municipality na rin po ang bayan ng Kalasyaw at pangarap din syempre po ni the late Kalasyaw Mayor Mamilin Maya Karamat ang ina po no? ni Councilor Patrick Agustin Karamat na maging progressive at well-developed po ang bayan ng Kalasyaw at hindi na lang po siya yung dinadaan-daanan ano? At gusto po nila, plano nila dyan ay magstay naman yung mga tourist no? At tumagal sila dyan sa bayan ng Kalasyaw no? At syempre nandyan din naman yung kanilang pinagmamalaking one town, one product na Puto Kalasyaw, ang tinaguriang white gold no? Sa lalawigan ng Pangasinan. At syempre 10-0 daw dapat no? Magandang hapon din sa ating mga kababayan, mga kapaborito sa bayan ng Mapandan. Kaya Mapandan Mayor Carl Christian Vega, good afternoon. At sa kanila po mga lineup, hello din kay Councilor Freddy Pinulyar, magandang hapon po. Well, oras po natin alas 5:56 ng hapon. Magbabalik po tayo sa Lunes ha. Kaya manatili lamang po kayo nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. No, at patuloy pa rin po ang pagbibigay no ng news team ng Radyo Pangasinan ng mga updates no at pagtalakay sa mga issues sa atin po mga bayan-bayan at lalawigan ng Pangasinan. Hi, hello. Syempre, no, huwag niyong kalimutan si Gob Pogi. Magandang hapon po sa inyo, sir. At syempre ang Abante, Pangasinan Ilocano Party List, number 123. Magandang hapon po sa ating former Pangasinan Governor Amado T. Espino Jr., ang ating first nominee ng API Party List. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano. Nagsasabing maraming salamat, magandang hapon and happy weekend, kapaborito!